Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Rob Rances. Sabi lang niya, truth, totoo. Isinare niya ang pahayag ng isang internationally recognized, multi-awarded medical doctor. Si Dr. Edsel Maurice Albania, Director of Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Connected siya sa Philippine General Hospital. Malaking ambag niya sa infectious disease expert panahon ng pandemic. Basta ito, doktor lang talaga ito. He's a non-DDS. Kailang sa obserbasyon niya ito, dumarami ang mga non-DDS na galit sa gobyernong ito sa ginawa nila kay Tatay Digong. One thing, sabi, that the anti-Duterte forces don't seem to realize is that there are a whole bunch of non-DDS Filipinos who see the ICC as infringing on our sovereignty and would be against the process regardless of which Filipino is on trial. This includes people from all political leanings. If you go after us, sila daw na mga non-DDS, yung nag-iisip, and lump us all as DDS, your world will just keep getting smaller. Galing! Hindi kasi nag-iisip itong mga anti-Duterte, lalo na itong administrasyong ito. Yung group effort nila, yung inaristo kunuhay, but actually kinidnap. Dinala si Tatay Digong natin sa ICC. Hindi nila ma-realize na ang mga nag-iisip na Pilipino, kahit anti-Duterte sila, but may value sila sa sovereignty na parang wala naman tayong kasarinlan nito. Dahil gumagana ang ating korte, bakit mo litisin ng isang Pilipino sa isang foreign court? I believe maraming Pilipinong ganyan, nakakaintindi sa proseso. Dahil ang ICC, complementary ang kanyang rule. Kailangan lang ng ICC sa mga bansa na hindi na gumagana ang hustisya. So ang tanong, gumagana pa ba ang hustisya sa bansa? Sila mismo, ang administrasyon, nagsasabi, Saldico, bumalik ka. Halika, harapin mo ang kaso mo dito dahil gumagana ang hustisya. Oh, is there anybody who would say na hindi na gumagana ang hustisya sa bansa? I think there is none. Lahat tayo mag-agree, kahit mabagal ang hustisya, hindi naman perfect ang ating justice system, mayroon pa rin mangilan-ilan na injustices, kailang karamihan. Ako, personal experience ko ito. Karamihan sa mga korte natin o judges natin, matitino. I am saying it from experience. Hindi ko na lang i-detalye. Pag kulang ka ng ebidensya, hindi ka pwede. Dismiss ang kaso, basura yan. Oh, so, bakit mo dadali ng isang Pilipino, kahit sabihin mo hindi siya dating presidente, kahit ordinaryong Pilipino, bakit mo siya dadalhin sa ICC na may korte naman tayo dito? Kaya tama itong si Bam Aquino, kahit dilawan siya. I hope na paninindigan niya yung sabi niya na I think yung mga AGK cases na yan is dapat litisin dito sa bansa. Tama, dapat ganun lang. Kung may kasalanan si Tatay Digong, kung nagmalabis siya sa kanyang kapangyarihan,
Yan, sina Senator Bato, Senator Bongo, yung mga iba pang police officials. Sampahan ng kaso, litisin, ikulong, why not? No one is above the law. Ang hindi ko lang matanggap, yung dalhin ang isang Pilipino sa ICC. To me, hindi ko makakalimutan. Kaya, sinasabi ko sa kanina yung apo ko nang hinatid ko siya, grade 9 ang aking apo. Yeah. Nagdi-discuss kami tungkol sa politika kasi kahapon, holiday, EDSA, pinaliwanag ko yung EDSA, yung tunay na nangyari. Pinaliwanag ko yung magandang nagawa ng isang Marcos Sr. Sabi ko, hindi naman perfecto ang Marcos Sr. but in my experience, sabi ko, Apo, hindi kami nakapag-aral ng lola mo kung walang mga state colleges and universities na pinatayo ng Marcos Sr. Yung martial law na katulong na restore ang peace and order sa bansa. And so many others. So binild up ko ang Marcos Sr. Kaya lang sabi ko, itong Marcos Jr., the worst, sabi ko. Lolo, but you supported Bongbong Marcos during presidential election. Yes, I supported it. But I was bothered na nagkamali ako. Akala ko kaparehas siya sa kanyang ama. Kaya lang iba pala, kabaliktaran. One of the best presidents, sabi ko, Marcos Sr. And of course, mas the best si Duterte. Kaya pinapaliwanag ko yan, Duterte is the best president. Oh, I see. I understand it, Lolo. Oh, yun. So, malaking pagkakamali nila yung dinala nila si Tatay Digong natin sa at mararamdaman nila yung hagupit ng taong bayan through election. Kaya nga, maraming alyansang natalo sa midterm election. Ramdam nila yan. At ngayong 2028, humanda kayo. Sige lang, under trial si Tatay Digong ngayon sa ICC. Ang taong bayan nagmamasid. Huwag kayong magtaka sa 2028. Ang hagupit ng Pilipino, DDS man o hindi, yung nakakaintindi, makikita nyo ang resulta sa election sa 2028. Salamat po, Dr. Edsel Salbanya. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among tagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. Sa gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kaayong kahimtang nila ate Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Makaatop na yun. Ikaw sa Ginoo sir. So na kay anak te. Naa. Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apat. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho busa dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate.
So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.